Hello? Hello po. Good evening. Ay, good morning na pala. Good Morning po. morning, good morning. Ikaw ang aking pang-anim na caller ngayong gabing ito. Oo, Yes. dapat matutulog na ako. Tumawag-tawag pa kasi itong si... Ba yan? Charot lang. Anong pangalan? Apple po. Apple. Ayan. Si Apple. Ilan taon na si Apple? 28 po. 28. Kaka 28 lang po. Kailan? Last month. Last month. Okay. Tagal na. Makala. Ay hindi. Ano pa lang ngayon, di ba? First week pa lang. Opo. Alright. At asan ka ngayon, Apple? QC po. Saan sa Quezon City? Commonwealth. Commonwealth. Okay. Saan banda dyan? Ayoko po sabihin. Malapit ka ba sa Riverside? Hindi po. Hindi. Teka Medyo lang. na pa SM Fairview. Diyos ko. Dito ka sa may Doña Carmen. Hindi. Ha? Hindi po. Hindi. North Fairview. Malay po. Lagpas na ako. Dito ka ba sa may FCM? Opo. Mga doon po banda. Sa may Sunny Villas ka, no? Hindi po. Pero aminin mo, malapit na kita matonton, no? Magaling po kayo parang yung ex ko. Nakumpara mo sa... Anyways, so problema nyo to ng ex mo. Opo. Okay. Sige. Apple 28 from Quezon City. Anong ginagawa sa buhay ni Apple? Dati po akong VA. Ngayon, ano ka na? A na lang. Ano ka na ngayon? Sa bahay na lang po kasi po, kakatapos ko lang po ng OJT. Bali, graduating na po. Nag-aaral ka. Okay. So, nag-working student ka? Yes, apo. Bakit late ka nag-aral? 28 ka na. Ay, nung 2014 po ako nag-start. Tas 2018 po sana graduate na ako. Kaya lang po, pinatapos po muna yung kuya ko ng college. Sa financial restraints pala. Okay. Hindi naman po. Ano? Kasi okay naman po yung work ng dad ko. Okay. Kaya lang, parang ako na po kasi yung parang umiwalay sa amin. Lumayas ka sa inyo. Po kasi nag-dorm po ako dati sa Manila. Tapos yun po, nakilala ko doon yung ex ko. So siya dahilan ba't ka na tumigil? Yes, opo. Bakit nagkaanak kayo? Opo. Hindi pa sure. Opo, nagkaanak. So yun ang dahilan ba't ka tumigil? Nagbuntis ka? Nagpakasal po muna kami bago po ako mabuntis. So ang dahilan ba't ka tumigil ay nag-asawa ka? Yes, opo. Ba't di mo masabi na maayos? Tinatanong ka na maayos? Ang dami mong intro. Nakabahan ako. Sorry po. Nakabahan kasi. Ang dali-dali naman sabihin. Nag-asawa po kasi ako, tumigil ako. Hindi nahilawan pa yung kuya mo. Hindi kasi po natatakot ako baka mahuli, nakikinig yung yun. Ano ka ba? Itong show natin, hindi to sikat. Walang nakikinig. Konti lang tayo dito, Brad. Ang dami po. 5,000. Pag pinag-combine mo yung 4,700, 4,800 halos, tsaka 400 na. 5,000. Ano, gusto mo tuloy ito o hindi? Tuloy po. Okay. Alright. Sige, anong kwentuhan mo ko? Mag-start na po ba ako dun sa Ikaw, kung live-in na kami? Kung paano ka maiintindihan? Sige po. Start muna ako sa nung 2017 po kasi, nag-chat siya sa akin sa IG. Tapos, sabi ko, sino to? Ganun. Tapos, sabi niya sa akin,
pinakilala niya yung name niya. Tapos sabi niya, nakita raw niya ako sa recommend. Tapos sabi ko, sinong friend ko na friend niya? Plus, in-stalk ko ganun. So hanggang humaba na yung message namin. Tapos, nung nag-aaral pa po ako sa Manila, pinupuntahan niya ako dun sa dorm. Parang nanligaw po siya, inabot ng mga 6 months. Ganun. Okay. Tapos po, nung bago po ako mag-birthday, naging kami. Tapos, parang ilang 2018 po. Ay parang 3 buwan lang ata po na nag-live-in kami. Sinama niya ako dun sa apartment niya. Tapos yun po, nahinto na ako sa pag-aaral nun, first year college. Okay. And then, Nagpaalam ka sa medyo magulang mo nawala na mag-aasawa ka na? Nagpaalam ka sa tatay mo, gano'n? Wala po, tumakas lang po ako noon. Bigla akong umalis sa dorm. Bakit? Ba't gano'n ka? Kasi para po kung alam mo yun, nagayuma na ewan. Kasi dinadalan po kasi niya ako ng food. Tapos hindi ko po alam anong nangyari sa akin. Parang bigla akong Wala, malandi ka lang. Ano ba nangyari sa'yo? na-addict sa kanya. Parang ganun. Yun nga, malandi ka. Parang Kailan pa ba maghula tayo kung ano yun? Minahal mo, lumandi, tumuloy ka na. Ayun. Opo. Maghahanap pa ba tayo ng ibang sige. Ganun, na in love ka eh. Diba, nabulagang ka. Opo, ayan. Ayan, opo. Name love. Tapos, nung sumama na po ako dun sa apartment niya, kasi siya lang mag-isa dun, tapos nag-work na po siya, feeling ko po, parang financially stable na siya. Yung, kumbaga, kung mag-aasawa man kami, mapaprovide niya yung mga needs namin. Okay. Tapos, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kami, nararamdaman ko na yung may ugali po siya na seloso siya. Tapos, lagi niya pong dinadahilan sa akin na yung may trust issues po, ganun. Yung sinasabi niya lagi. Na pag nag-aaway kami. Kasi sabi ko, ba't yung mga issue mo dati, issue mo sa ex mo, parang hindi ka makamove on, ganun. Parang pinaghihinalaan niya ako na baka kasi baka daw ako may kachat din, ganun. Pero nakuha naman po niya yung account ko, lahat po, IG, Facebook, Twitter, lahat po ng account ko alam niya. Nagduda pa rin. Tapos yung kanya, hindi ko po hinihingi yung password niya, kusa na lang po niyang binigay sa akin para daw may tiwala ako. Okay. Tapos yun na, madalas na po kami nag-aaway. Bakit? Ba't pa kayo nag-aaway? Alam niyo na mga passwords ninyo. Kasi po may trust issues nga po siya. Tapos gusto niya lagi updated pag nasa trabaho siya. Kasi minsan po, pag wala po akong ginagawa, nandun ako sa apartment niya dati. Nag-ML po ko, naglilinis ng bahay, nilulutuan ko po siya, nag-aalaga po ako ng dog namin. Tapos minsan pupunta rin doon yung kapatid niya, ganun, na lalaki. Ayun po, nagsiselos siya na parang sinasabi niya, may ginagawa ka ba? May iba ka bang ginagawa? Sabi ko po, Pinagkasalosan ba niya ang kapatid niya lalaki? Po? Pinagkasalosan ba niya ang kapatid niya lalaki? Ay, hindi po, hindi naman. Hindi. Kasi minsan lang pumunta doon. Hindi kasi binanggit mo, tinanong ko lang. Kasi minsan pumunta po yung kapatid niya doon para kumuha ng damit. May mga damit po kasi yung kapatid. Okay. And then, nag-ML po ako noon. Tapos sabi niya sa akin, ba't daw hindi ako nag-update, ganun. Sabi ko, syempre kung nag-ML ka matagal, minsan 30 minutes, 1 hour, ganun. Basta yun po laging kinakagalit niya. Tapos nag-update naman ako. Tapos siya, hindi ko po siya hinihingi ng any update. Siya po yung kusang nagbibigay nag-send ng proof na ganito na ginagawa niya, kumakain na. Parang gusto niya po, alam mo yun, yung kung ano yung ina-update niya. Bakit minamasama mo? Hindi ba magandang bagay yun na kahit magkalayo ko, gusto ko niya maging part ng araw niya? Kasi parang hindi ko po gusto kasi yung ganong, may mga girls po kasi na ganito na katulad sa akin na hindi po gusto ng laging updated sa lahat ng kahit po siguro naliligo ko, update, maliligo na ako, kakain na ako. Kailangan gusto niya po, pipicturan ko pa. Ha? Magsiselfie ako. Ganun po. Habang naliligo?
Papunta po ng CR. Ganon? Yes, opo. Ganun yung gusto niya. Nagpicture ka naman. Eto, nagtatanggal na ako ng ulo damit. lang, syempre. Ulo lang. Hindi naman po Oo. yung kita niyo. Ito na. Ito na ang Diba? picture ng ulo ko. Ikaw, padala ka ng picture ng ulo mo din. Ganon. Update, ganon. Bakit? Ulo lang. Ano nyo dyan? Tapos? Ayun. Tapos yun lang po, madalas na pinag-away. Hindi naman po kasi ako silosa. Tapos, pag minsan may mga sila, kunyari, may team building, ganun. Hindi po ako naghihingi talaga ng update. Sabi ko lang, sige, it depends on you kung mag-send ka sa akin ng picture, kung ano nangyari sa inyo dyan. Basta mag-enjoy ka, ganun. Lahat, gawin mo kung anong trip mo dyan. Kasi may tiwala naman po ako sa kanya kasi nga, sa kanya kasi, may time siya na mag-update. Ganun. Ikaw, wala ka na ba ginagawa? Wala kang time mag-update o ayaw mo lang talaga? Yes. Hindi, nag-update naman po ako pero ang gusto niya po kasi time to time parang kung anong gagawin ko niya, matutulog na ako. Gusto niya mag-send ako ng parang nakapikit tapos minsan naman habang nasa tapat siya ng computer niya, nasa office, naka-video call kami. Syempre po malulobot yung phone ko. Hindi naman po kailangan naka-video call na lang lagi. Ganun. Ayoko po ng ganun kasi nasa bahay lang naman po ako, sabi ko sa kanya. So hindi ka clingy, ibig sabihin? Yes. Okay. Pag sa kunyari kung LDR man kami or ano. Pero sa personal po, sobrang clingy ko talaga. Sa sweet. Talaga? Talaga linkis to the max ka? Yes. Okay. Kaya ang juntis Ewan ko. Kalandi. Okay, sabi mo Ayun. Totoo. Tapos, yun na, doon pa lang po nakita ko na yung attitude niya na ganun siya. Na overprotective. Naghiwalay po kami noon. Sabi ko na overprotective. Yes, ganun siya. Kasi may trust issues daw siya. Tapos, nung iwalay na kami, nakipag-iwalay na po ako sa kanya kasi sabi ko, hindi ko na kaya yung ugali mo. Minsan po, sinisigawan ako nun sa personal, ganun, sasabihin niya sa akin, bakit hindi ka man lang maka-update sa akin? Simpleng lang, update lang, ganito. Sabi ko, huy, time to time gusto mo mag-update ako sa'yo, mag-send ako ng ganito. Kahit matutulog ako, kailangan naka-video call. Sabi niya, kasi nga may trust issues ako. Yun talaga lagi niyang dinadala. Tapos naghiwalay na po kami noon, parang 1 month. Punta po ako dun sa kaibigan ko, sabi niya sa akin, huwag mo nang balikan yan kung makipag-usap man siya sa'yo na gusto niyang bumalik. Kasi nag-chat po siya sa akin noon, tapos tumatawag din minsan. Gusto niya makipagbalikan. Kasi po ang edad na nasa parang mga 10 years ata agwat namin. Okay. Ganun. Tapos, po siya na chat siya nakikituyo siya doon sa kaibigan ko na makipagbati na daw ako para daw maging okay kami, ganun. Tapos, yun, pinuntahan niya po ako doon. Dinala na naman niya ako ng pagkain. Tapos, parang nahimaling na naman ako, parang mahal na mahal ko na naman siya, ganun, bumabalik na naman yung loob ko sa kanya. Tapos, in short, bumalik na po ako. Tapos nag-live-in na po kami ulit. Sumama na ako sa kanya. Sabi ko sa parents ko, hindi na sana ako babalik sa kanya. Kaya lang, nag-effort kasi, ganun, tapos hindi na daw niya uulitin. Hindi na daw kami hindi na daw niya ako aawayin. Tapos disappointed yung parents ko, sabi niya, ituloy mo na ang pag-aaral mo kasi nga, naiiyak ako. Nahawa po kasi ako sa parents ko. Kasi uminto po ako. Nakisama ako sa kanya. Tapos trinato niya ako ng ganun. Actually, nagkaroon na po ako dati ng tatlong boyfriend. Pero siya po yung nakauna sa akin. Lahat po siya po yung unang live-in, ganun. Tapos tumakas pa ako sa parents. Nakauna. The virgin na siya. Yes. Okay. Okay naman. Tapos, nung sumama po ako sa kanya, yung parents ko po na gano'n, naawa po ako. Sabi ko, hindi maayusin naman yung ugali niya.
Mm. magiging okay naman kami ulit, gano'n. Tapos Mm. naging okay kami, nagpakasal po kami agad. Alam niyo Okey. po yun, parang 2017 po naging kami, ta's 2018 po nagpakasal kami. Ta's Mm. nung nagkabalikan po kami, nag-propose po siya nun Mm. after 1 month. Ta's ayun po nung after 1 year na ay nung Mm. nag-1 year na kami, 2018 nagpakasal po kami. Hmm. Tapos nung parang mga 5 months lang, nabuntis na po ako. Hmm. Tapos yung routine po gano'n pa rin. Mhm. Tas may time pa nga po na sa sobrang selos niya, kung ano-anong pinagsasabi niya sa'kin, yung kamag-anak niya nakikialam, Mm. lalo yung kapatid niya na babae. Tapos pinuntahan pa po ako sa bahay, sabi ko, "Huwag kayong mangialam sa issue ng family namin kasi may sarili naman kayong family, 'wag na kayong makialam." Alam mo, PPJ, yung mama nun, sobrang bait nung mama nun, kinakampihan ako. Hmm. Tapos nilulutuan, siya pa naglalaban nung damit nung baby ko dati nung newborn pa, Mm. bago yun mamatay. Alam mo sobrang bait nun. Sabi ko sa Namatay kanya, na yung nanay "Patawarin mo niya? na yung anak mo." Ah. Nanay nung ex ko po. Mm. Tapos nung, "Patawarin mo yung mga anak mo," kasi po yung mga anak niya po may galit din po sa kanya. Sabi niya Mm. sa'kin, "Alam mo nak, yung mga kapatid niyan, ano, tiisin mo na lang yung ugali kasi ako nga nanay nila, ginaganon niya, ikaw pa kaya?" Mm. Sabi ko, "Tita, hindi ko po kaya ganyan ugali." Sabi ko, "Papatulan ko po talaga sila." Tapos nag-away, alam mo, PPJ, nag-away po kami nung kapatid nun na babae, yung kapatid ng ex ko. Tapos Hmm. sinugod po ako sa bahay. Alam mo, PPJ, ano pa lang yung anak Mm. ko nun, 6 months. Ta's Mm. nagbe-breastfeed pa po ako nun, ta's sinugod niya ako sa bahay, sinabunutan Mm. niya ako. Hmm, Ta's ang mm. dami nilang ginawa sa'kin. Hmm. Alam mo, nagkulong po ako nun sa CR kasi wala po akong kakampi. Maski po yung ex ko na yun, Ba't mas kanya siya kinakampihan yung kapatid ba't niya. kanya siya nabunutan? Kasi PPJ, related pa rin po 'to sa away namin, yung sa kasi nga Mm. nagseloso nga po kasing ex Mm. ko. Mm. Kasi yung Papa Jack kaya siya naggaganon, may mga friend po kasi ako na Mm. lalaki, yung iba naman bading, pinagseselosan niya. Kasi Hmm. minsan po nakaka-chat ko, sabi ko, "Kamusta ka na?" Gano'n, gano'n, Mm. nagkakamustahan kami. Mm. "Okey lang ba kayo diyan sa church?" Gano'n. Kasi po Mm. dati po ako nagsisimba, ta's ka-churchmate ko po yun. Yun minsan nakaka-chat ko. Kinakamusta kung okey lang daw po ba ako, gano'n. Sa Mm. nakasama ko yung ex ko na yun. Sabi ko, "Okey lang naman." Tapos ayun, nung inaway po nila ako, nagbaranggayan po kami. Tapos ayun, nagkasuhan po kami. Alam mo, PPJ, na-dismiss po yung case kasi yung case na yun, Papa Jack, 'di ba ako yung inaway, Mm. naalala ko. Mm. 'Pag naalala ko talaga naiiyak, 'di ko kayang hindi pigilan. Yung nagkasuhan po kami, ta's yung kaso po na yun na-dismiss kasi po wala daw pong parang walang probable cause, Mm. gano'n. Mm. Kasi po siya po yung sumugod, ta's siya pa po nagkaso sa'kin. Kasi nung time po na yun, hinayaan ko na lang po, eh. Umuwi po ako sa bahay ng parents ko. Mm. Ta's nagsumbong ako, sabi ko gano'n, gano'n. Ta's gusto nila kasuhan din daw, mag-defense daw ako. Sabi ko, "Hindi ko po kaya." Sabi ko, "Hayaan na lang." Gano'n, gano'n. Tapos yun, nagdasal po ako, nag-pray ako kay God. Sabi ko, Mhm. kung na Lord, sana ma-dismiss yung kaso, gano'n. Ta's na-dismiss po. Then, yun na, i-she-short ko na lang po, nung nagsama po kami, parang tiniis ko po yung pagsasama namin ng mga 4 years. Mga 4 years po. Tapos nung 2022, tuluyan na po kami naghiwalay. Hmm. Kasi po, nilayo niya po ako ng bahay, nag-apartment po kami sa may, um, Cavite. Hmm. Tapos nung nag-apartment kami dun,
inaaway-away pa rin po niya hanggang sa nananakit na po siya, PPJ. Nako. So, sobrang alam mo yung Papa Jack, hindi ko na alam yung ano, sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Na-upset ka na ba? Parang ginaganon ko siya. Sabi ko, hindi kita, ang akala niya po kasi aalisan ko siya, lalayasan ko siya kasi inaalisan ko po kasi siya, umuwi ako sa bahay namin, sa parents ko. Akala niya lalayasan. Minsan po hindi na po siya pumapasok sa work para bantayan lang ako. Sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Para ka nang, alam mo yung, para siya pong may sakit na sobrang obsessed na tao. Minsan yun po nanakit na po siya. Kinasuhan ko po siya doon, Papa Jack, ng vouching. Tapos, hanggang ngayon po, dinidinig pa rin yung hearing namin. Tapos, yung anak ko po nasa kanya. Tapos, yung, ngayon, ang gusto ko po mangyari, yung anak ko kukunin ko sana sa kanya. Kasi 2022 pa nasa kanya yung bata simula nung lumayas ako. Kasi nagsabi lang po siya nung nahihiramin niya yung bata kasi ipapacheck up daw po niya. Tapos nung pina-check up niya yung anak ko, hindi na niya po sinuli sa akin. Parang sabi ko sa kanya, sige papahiramin ko ng 1 week. Hindi na niya po sinuli yung bata. Tapos sobrang iyak. Kailan mo nakita yung anak mo? Sobra. Kailan mo nakita yung anak mo? Kailan mo nakita yung anak mo? Ano po, nung May. Okay. Kasi po pinapahiram naman kasi nag-usap po kami sa barangay tas na kailangan maghiraman daw po kami. So nahihiram mo Sa naman bata. pala. Yes, opo. Okay. Pero bihira lang po talaga. Halos parang lumalayo na yung loob ng bata. Ibig sabihin, hindi siya nilayo sa'yo kasi nahihiram mo. Nakatira lang sa kanya. Iba kasi yung context pagka, di ba? Opo. Okay. Yun. Kasi, Papa Jack, ngayon po, gagraduate na po ako. Tapos, natatakot po ako kung anong gawin niya kung kukunin ko na po ng tuluyan yung anak ko sa kanya. Okay. So, yun lang po yung tanong ko sana. Anong tanong mo, ma'am? Kung ano po kayang magiging reaction niya pag tuluyan ko nang kinuha yung anak ko sa kanya. Bakit sa akin mo tinatanong yan? Uhulaan ko ba yung sagot ko? Ha? Kasi hindi ko alam ang sagot dyan. Kasi hindi ko po kasi alam po pa dyan kung anong magiging reaction kung... Kasi kung may kaso naman sa vouchy, doon ka dapat naka-base. Hindi mo dapat itanong kung kani-kanino. Yes. Di ba? Opo. Kasi, saan ko naman huhugutin yung sagot ko sa'yo? Kasi Papa Jack, ngayon po, parang gusto niya mag-file ng case case ba yun? Yung parang magpa-file siya ng for custody. Karapatan naman niya yun Karapatan mo rin mag-counter yun. Karapatan niya parehas yun. Kasi po, maski magulang wala pang 7 yung bata. Di ibig sabihin, mas Dapat lamang... po, di ba, nasa mama yung... Well, by law. nanay. Unless, mapatunayan na may grounds na dapat nasa kanya. By default, dapat nasa nanay. But hindi yan absolute kasi paano may mga nanay na addict. Alam ka sa kanila pa rin. Ano ba ang gusto mong isolve natin ngayong gabi, ma'am? Yun lang naman, Papa Jack, kasi gusto ko lang talaga maging yung magiging reaction niya. Pero na rin po, nag-share na rin po ako ng story ko kasi wala na rin po akong masabihan, para at least kung may mga payo na anong dapat kong gawin, maano ko lang sa sarili ko po. Okay. Pwede ba ako magsalita?
Yes, opo, opo. Alright. Ikaw, walang iba, ikaw ang pinakaunang dahilan kung bakit ka nauwi, kung saan ka nauwi. Ikaw yan. Your life was practically doing okay. You're going to school, no interruptions and whatnot. One day, naisip mo lumandi. Okay lang, jumawa ka kasi time of your life naman yun eh. Pero yung itigil mong pag-aaral mo, lumove-in ka and whatnot. Tapos pag-ibig, para po akong ginayuma, hindi, lumandi ka nun. Ba't ko ito binabalik? Wala tayong magagawa ng yar na to. Binabalik ko to kasi hindi mo nagawang aralin na yung lalaki palang sinasamahan mo ay hindi pa magaling dun sa past na nananakit sa kanya. He was broken. Mm-mm. He's got paranoias when you met him. Na kung sana, hindi ka nagpadalos-dalos kahit, di ba? Nalaman mo ito. Right? Mm-mm. Opo. Kaya hindi ka pwedeng magreklamo na, grabe po, gusto niya updated lahat. Walang masama sa gusto niya. May masama ba doon? Hindi mo kasi inalam to eh. Di ba? Kung sana inalam mo to, na-ready mo sarili mo, broken tong lalaking to. Kung kasama ako dito, magli-live-in kami, eto yung mga bagay na gagawin ko. Pero hindi. Feeling mo kasi, hindi eh. Ang nag-cause sa'yo ng paranoia mo yung ex mo. Tama ka naman sa part na yun. Pero hindi mo nalaman ito kasi nagmamadali kayo. Kasi po, Papa Jack, ano na po kasi siya yung matanda na. Parang gusto niya talaga mag-settle, parang Oo, ganun. hindi naman yun ang point ko. Apple. Kontrolado mo yung mga bagay-bagay eh. Hindi ka pwede manisya ng ibang tao. Hindi ka pwede manisya ng ibang tao. Ikaw. You're the main character who put yourself in that position. Hindi mo kinilala. Tapos nag-live-in na kayo. Tapos nung nagka-live-in na kayo, pagreklamo sa ugali. Pinapakinggan kita eh. Sino? Ano ba yun? Bakit ba yung mag-update? Hindi pangit yun. Okay naman yun eh. Okay naman yun. Hindi naman masama yun. Di ba? Hindi ko kasi galing kasama sa gagawin mo yun dahil yun ang inabot mo dahil di mo kinilala. Ito, binabalikan ko lang ito para maintindihan mo, ma'am, ha? Yes, opo. Ako nanghihinayang ko sa trajectory ng buhay mo. Yun ang kaya kita sinasermonan. Nanghihinayang ko sa trajectory ng buhay mo. Gusto ko maramdaman mo yung panghihinayang ko kasi maybe maayos mo to. Now, ganito. May anak na kayo. Hindi ko nga magets ba't nagpakasal pa kayo eh. Kasi minamadali po kasi niya eh. Hindi yun ang point eh. Pwede kang humindi eh. Alam mo kung ba't ko pinagdidiinan itong mga parts na ito ng kwento? Alam mo kung bakit? Kasi pag hindi natin to diniscuss, one day, makakatagpo ko ulit ng lalaking kaya kang i-pressure. Ibig sabihin, hindi ka mag-iisip, magka-pressure ka ulit? Ako mo yung point ko. Buhay mo to, Apple. Huwag ka nagpa-pressure. Hindi, he will not be the last guy, diba? Who can push you, no, hindi naman who can, but who will try to push you around and pressure you up.
Ano yan? Pag nape-pressure ka, ganon? Magdi-decide sa ibang tao? Now, okay na, nag-agree na tayo doon. May anak kayo, tama? Yes. Opo. Okay. You want your, ano ba, lalaki o babae anak nyo? Boy po. Ilang taon na? Magsi-7 na po siya. Ilang taon na nasa kanya? Mm. 4 years po. 4 years. Okay. Maging totoo ka sa akin, ha? Sabi mo Yes, kanina, hiniram niya lang yung bata, hindi na niya binalik. Tama? Kasi Opo. kung titigil tayo doon sa information na yon, parang pinagdamot sa yung bata. Pero nahihiram mo yung bata eh. Kasi po PPJ, pag hindi ko niya po pinahiram yung bata, kasi nagbaranggayan po kami, baka po makasuhan siya. Exactly. So ibig sabihin, pwede mong kunin yung bata, hindi mo lang ginawa. Pwede, pinapahiram sa'yo eh. Opo. Oh. Naka-schedule po. Exactly. Hindi, pwede mong kunin. Pwede mo nga hindi balik na kasi by law na sa'yo eh. Sa'yo dapat eh. Medyo huli na kasi magpipitong taong gulang na pwede niya na i-contest to. Pero by law, pwede mong kunin. Kasi PPJ, nung ano po, nung time po na yung nagbaranggayan kami, nag-aaral po ako noon. Yun! Ang sabi po sa barangay, No. Yun ang sabihin wala daw po mo. akong pang ano sa sustento po sa bata. Hindi. Mas sustentado daw po pag nasa tatay. Sinabi ng barangay, pero pwede mo i-contest yun. Ang buong katotohanan ng kwento rito, Apple, mas pabor sa'yo na hindi ikaw nag-aalaga ng anak nyo. Maging totoo tayo sa kwentuhan na. Hindi ko kasi alam, Papa Jack, if ever, kunyari, may ano na po siya dun, kasama na siya dun sa bahay. Tapos, minsan po kasi nagsusumbong po yung anak ko sa akin. Alam mo, hindi ba ako pinapakinggan? Hindi mo narinig yung sabi ko. Sarado utak mo. Ang sinasabi ko sa'yo, you had all the rights and the means na kunin yung anak mo nun. Hindi mo inilaban kasi komportable ka na siya ang nag-aalaga ng bata. Dahil nag-aaral ka, may kailangan kang gawin at okay lang yon. Walang masama kung gusto mo yon. Kasi magulang din naman siya ng bata eh. Pero huwag mo ikwento na parang pinagkaitan ka kasi hindi tama. Ganun mo kinikwento kasi. Kinikwento mo na parang kinidnap yung bata. Hindi. Nahihiram mo yung bata. At hindi kita ginajudge dito. Doon lang sa kwento mo. Kasi kahit ako pa man siguro sa kalagayan mo, Apple eh. Nag-aaral ako at pwedeng alagaan ng tatay yung bata. Papalaga ko sa kanya para makapagtapos ako. Para hindi ko maistorbo yung nanay ko. Para wala alaga. Okay yun. Pero wag mo ikwento na para bang naintindihan ko no, na physical ka niya. Tama. Tamang naghiwalay kayo para hindi ka nasasaktan. Tama? Yes, opo. Naintindihan kita. Na physical ka niya. Nasampal ka siya. Nabunutan ka. Tama? Yes, opo. Naintindihan ko yung part na yon. Tama, naghiwalay kayo. Para hindi ka nasasaktan. Check mo rin ugali mo baka nakakapikong ka din kasi. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Okay, Apple, ganito ha. Magulang kayo ng isang bata. Wala kayong choice kundi mag-usap at magkasundo sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa anak ninyo. Alright?
Opo. Wala kayong choice. Kailangan niya magkasundo. Now, anong gusto mo itanong sa akin? Wala na po, Papa Jack. Anong gusto Nasagot na mo? po lahat. Anong Nakagraduate ka na ba? Graduating na po. Ay, graduating na. Anong tatapusin mong course? TM po. Ano yun? Tourism. Tourism management. Yes, Opo. Maging fair ka sa kwento mo. Hindi yung sinisiraan mo yung... Marami siyang katarantaduhan, pero ikaw, may kawalangyaan ka din. Hindi ka rin naging matinong partner sa kanya. Alam mo yan sa sarili mo. Pakinggan mo kwento mo. Pero tapos na yan, hiwalay na kayo. Iba na yung takbo ng buhay mo ngayon. Diba? Gusto kong marinig mo to kasi bata ka pa, Apple. 28 ka lang, magmamahal ka pa ulit. May in love ka ulit, makikipagrelasyon ka ulit. Tama, mali? Natatakot na po. Sabi mo lang yan. Bahagi ng buhay natin at pagtanda natin, magmamahal ka ulit. Bakit naman hindi? Pag hindi ka natuto dito na feeling mo, biktima ka lang, yun ang dangerous yun, ha? Yung feeling mo, biktima ka lang, tapos wala kang accountability sa sarili mong ambag kung ba't ka nagka-problema, hindi ka matututo. The next time, makikipagrelasyon ka, same attitude. Am I making sense to you? Yes. Kaibigan Opo. mo ako, Apple. Ako, I want you to be successful. Gusto ko yan para sa'yo. Diba? Pero yung success, hindi lang naman yan sa pag-aaral eh. Even sa relasyon. Diba? Dapat successful ka din. So, yung napagdaanan mo, magulo. Magulo, exciting, tragic. Tama? Opo. Sobrang dami Diba? talaga. Oo, sobra. Imagine mo, 3 months later, magka-living kayo, hindi ka man mamalandi ka. So now, nagtapos ng chapter ng buhay mo na yun, di ba? Nagpakatanga ka doon, nagpakagaga ka doon, nagtapos yun. Nagkaanak ka, okay. Pero ano pang pwede mo makuha doon? Lesson. Huwag mo kaliligtaan yung lesson. And the lessons na pwede matutunan mo will only be realized kapag hindi mo laging iniisip na ikaw yung victim. Yes. So magkasundo kayo, mag-uusap kayo niyan. Diba? Ikaw napaka one-sided mo magkwento. Nagsusumbong kasi anak ko po, may kasama na siya. Normal. Walay na kayo. Anong gusto? Buruhin niyo yung kanyang yagbani? Normal yun. Hindi kasi, di ba, PPJ, may kaso po kasi siya. Na? Baka po madagdagan yung case niya kapag... Problema niya. Ba't ba problema mo yun? Kasi may kaso. Ha? Bakit ba problema? Kanino ba problema yan? Sa'yo o sa kanya? Sa kanya po. Oh. Hindi ka rin maintindihan eh. Mahal mo pa, no? Hindi na po. True? Ang tagal na yun. Okay, now I have a wish for you, Apple. 4 Ready? years na po. Opo. Ito, totoo to ha. I will not be sarcastic sa'yo. Ready ka, Apple? Yes po. Alam mo, nakikinikingit ako sa iyo yung isang babaeng risk taker. Pero kulang ng pag-aanda. Kulang ng analyzation. No? Sisigi ka lang ng sige. No? Tama ko mali? Ikaw yung tipo ng babae na imbis na ready, set, go, ang ginagawa mo, set, go, tsaka magre-ready. That's a good attitude in life. Diba? But it will not always work to your advantage. Now that your parents has given you another opportunity para bumalik sa eskwelahan, kasi once upon a time, napasama mo na loob ng magulang mo, tama? Yes, opo. Okay.
baka po pwedeng this time at binigyan ka nila ng pagkakataon na bumalik sa eskwelahan at magtapos, no? Practically, this is your second chance in life. Tama, mali? Tama po. Okay. Ang wish ko para sa'yo, pag dumating yung panahon na naguguluhan ka, may love life ka na naman, may desisyon ka, ito gagawin mo, ha? Ready? Apo. Go to your mom. Huwag mo akong tawagan, huwag iba. Humingi ka ng payo sa nanay mo. Kasi, or sa tatay mo. Because in your story, kung makikita mo consistently, yung magulang mo, they always had your best interest at heart. Tama? Apo. I-honor mo naman sila. Ba't ka umiiyak? Kasi sobrang disappointed po yung parents ko sa akin. Exactly. Nag-iisa po kasi akong babae. Kung marinig na nanay mo ito, ano mensahe mo sa nanay mo? First time ko lang po magsasabi ng ganito sa kanila. Kasi nakikita na po nila yung problema ko pero hindi po ako nagsasabi ng ganito sa kanila. Graduate na po ako. Sorry po sa lahat ng nangyari dati 4 years ago. At least dun po natuwa po ako sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili ko. Pinag-aral ko yung sarili ko. Nag-provide. Nagsikap ako para makagraduate. Tsaka para din anak ko. Para may magandang future din siya paglaki niya. At hindi niya maranasan yung mga naranasan ko dati sa mga pinagdaanan ko. Salamat sa inyo. Sobra, lalo sa'yo pa. Kasi alam ko nahirapan ka sa barko. Pero alam ko mahal na mahal mo ako. Nandiyan ka pa rin palagi para sa akin. Financially, emotionally, lahat. Salamat po sa inyo. Ayun lang po ba? Ilang kuya mo? Yung mga kapatid ko po, yung kuya ko po kasi nag-asawa na rin po siya. So, solong babae ka pala? Yes, opo. Imagine the Tapos may disappointment. mga kapatid pa po ako maliliit. Oh, you were given another chance in life, ha? Pagbutihin mo Yes to, po. ha? Opo. Okay? Okay po. Okay? Pasensya ka na sa akin kung naprangka kita, ha? Opo. Tito G, salamat po. Maraming salamat, ha? Opo. Thank you po, Papa Jack. Ingat ka. Good luck po, ha? Sana may malayo marating mo, ma'am. Thank you po. Salamat po, Papa Jack. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Good morning.